O mga kababayan, ayan na. Nagbabala na ang Rage Coalition mga kababayan dito sa ating mga senador at mga congressman. Huwag kayong magpakumpiyansa na i-impeach si VP Sara dahil kung mai-impeach nyo naman si VP Inday, andyan pa si Baste. Siya ang magpapatuloy sa laban at talagang pananagutan nyo iyan mga buhaya at mga congressman. Panoorin nyo po mga kababayan ha. And fair warning to Senate and Congress. Oh, warning! Kahit anong gawin yung pagbababoy sa politika, kahit matanggal nyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Andyan pa rin si Baste! Lahat ng pwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin nyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. I love it! I love it! I love it! Yan. Hindi po dahil ang Baste Duterte ay isang tao, isang mayor ng Davao na kumakatawan lamang sa apelyido ng Duterte. Kung hindi kumakatawan sa isang prinsipyo Prinsipyo ng maayos talaga. na gobyerno. Kumakatawan sa isang prinsipyo na unahin ang taong bayan. Kumakatawan sa isang prinsipyo na itigil ang korupsyon at Itigil ang itigil korupsyon. ang pagkalat ng droga. Ayan, I love it! Isang karangalan po na nandito sa isang makasaysayang partido, noong pa man nakita nating lumalaban ng PDP, no? lumaban kay Marcos Jr., Senior, ngayon lumalaban kay Marcos Jr., at kasama niyo po kami, ang Reform PH, isang bagong partido, pero kasanib nyo sa laban ng taong bayan. Maraming salamat po, magandang umaga sa inyo lahat. Go, go, go! Napakainit ng umaga ngayon. Nung pag-uusap po namin ni Mayor Baste, ang sinabi ko sa kanya, Yan. Mayor, Sila pala ang nag-recruit kay Mayor Baste, mga kababayan, no, na mag-lead sa Rage Coalition. kailangan talaga namin ng isang leader. Kailangan may tumayo sa amin. At walang ibang pwedeng tumayo kung hindi ang isang Duterte. Duterte lang, mga kababayan. Yan po, ang ating Vice President ay dumadaan sa impeachment hearing. Marami po siyang binibigay na panahon para dito. At siyempre, maraming mga bagay na dahil siya naman yung kanilang tinutuges o siya yung tinatarget doon sa impeachment trial, na Kawawa hindi si naman niya VP kayang Inday, kumilos no? o magsalita basta-basta. Oy, sa totoo lang, mga kababayan, ang pinagdadaanan ngayon ni VP Sara, mas malala pa sa pinagdaanan ni Tatay Digong Duterte, mga kababayan. Dahil si Tatay Digong nag-umpisa lang ang kanyang atake, mga kababayan. Noong nag-file siya ng candidacy. And then, plus yung 6 years na naging presidente siya. Eto kay VP Inday. The whole term ng kanyang pagka-vice president, mga kababayan, na 6 years, plus 6 years sa pagiging presidente niya. Ganyan, mga kababayan, aaraw-arawin siya ng media. Media talaga, mga kababayan. Hindi naman siya na wala yan, hindi yan tatalab, mga kababayan, yung mga atake ng mga dilaw at mga bangag. Kung hindi yan pinipick up ng media. Ang media talaga ang nasa likod niyan. Pag-amplify ng mga atake nitong mga bangag, mga kababayan. Dahil kakamping ng mga bangag at mga dilawan, pinklawan. At minabuti po naman, iningi namin ang liderato ni Mayor Baste Duterte na hindi na Davao ang may kailangan sa'yo, hindi lang Davao. Ang Pilipinas! Hindi lamang Mindanao. Kailangan ka na ng buong Pilipinas. Kailangan ka na ng sambayan ng Pilipino. Talaga. Nagulat po ako dahil sa aming pag-usap, hindi naman nagkaroon ng dalawang salita si Mayor Baste Duterte. Tinanong lang niya, ano yung tingin mo dapat nating direksyon? Ayun o, nag-uusap kami, binanggit namin sa kanya, una at higit sa lahat, yung korupsyon. Hanggang ngayon Tapusin wala ang na-resolve korupsyon. eh. Hala, no? Mga kababayan, no? Di ba ang sabi ni VP Inday, na ang kanyang vice president, mga kababayan, ang siyang tutugis sa mga kurakot? Gagawin daw niyang corruption czar, mga kababayan, na siyang in charge sa pagpapanagot dito sa mga nangurakot ngayon. Mukhang yan ang ginagawa ngayon ni Baste, Ang unang-unang niyang, mga kababayan, tutugisin ay ang ulo ni Marcos sa korupsyon. Oh! Baka Duterte na ito! I love it. Kung hindi man Duterte, ang second choice sa ating mga kababayan, Duterte Marcoleta. Sabi nila, Pasko may makukulong. Dumaan na Pasko. Wala na. Tapos Dumaan na bagong taon. Tapos na nga si Mana Santa. Valentine's na nga. Nagkaroon ng Holy Week. Kasi, Manong Mike, hindi kasi siya nagbigay ng year, mga kababayan. Bago magpasko, mayroong makukulong. Sabi ni Bang, hindi ko naman sinabi yung bago magpasko 2025 sa bago magpasko. Pero sa tingin natin, mga kababayan, mangyayari yan bago magpasko ng 2028. Dahil mga kababayan, June pa lang yan si Sara uupo na. Bago magpasko ng 2028, mayroon lang mga makukulong, mga kababayan, at ang unang-una dyan, ang ulo ni Agba, sabi ni Baste. Ulo, ha? Siyempre, kung may ulo, may katawan. NBI na naman tayo dyan. Namatay na si Kristo. Nabuhay. Wala pa rin nakukulong hanggang sa ngayon.
Ay, nako. Nung lumabas po yung kaso nila, sabi nila, magkakakaso si Senator Chis Escudero at si Speaker Martin Romualdez. Sabi ko magandang development yan. Pero gusto ko makita kung ano yung kaso. Sa ngayon po, hindi ko pa nakikita yung F9 nila, pero ang naririnig ko ay dahil daw po dun sa pagkakaroon nila ng partisipasyon sa pag-aproba ng budget. Dapat lang. Pati Sabi si, ko, malayo. pati si Stella Kimbo. Yan. Bakit naging speaker ka lang o Senate President? Bigla ka na rin nadamay doon sa nakawan? Ang importante sa kaso, si Sergeant Gutesa. Ang importante sa kaso, yung 18 sundalo. Ang sabi ninyo, Yung talagang nakatanggap ng pera, hinatidan mga kababayan. Si Zaldico ang talagang key witness dito. Kung mayroon tayong igawing state witness mga kababayan, si Zaldico, ituturo niya lahat-lahat mga kababayan. Ituturo niya. si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang magnanakaw. Yan ang sabi nila, mastermind si Zaldico, siya ba ang presidente? Ito mga tao ni Saldico ang nagsasabi, kanino dinala yung pera? Saan kina dinala yung Marcos, pera? kina May Romualdez, delivery sa Makati, may droga sa Makati, sabi ni Baroas. Alam ko yan eh. sa Forbes, Si sa Baroas. Aguado, sa Ilocos. Ito na yung mga taong to eh. Bakit hindi yun ang gamitin nila kung Yun, totoo at talagang nais nila magkaroon ng linaw? Yan na nga mga kababayan, no? Doon na tayo dinadala ng ebidensya. Bakit nililigaw pa nila tayo mga kababayan? Ang kaso dito sa korupsyon. Pangalawa, narinig nyo naman Senator Ping Lacson, sabi niya mismo sa Bakla. kanyang pananalita sa Senado, in a privileged speech, he mentioned that the statement of Saldico is untrue. Sabi niya, ang katotohanan, it Mayroon na siyang Mayroon na siyang judgment. was Bakla Yusek talaga. Bernardo who gave the money to Trigib Olaybar and to Adrian Bersamin, both undersecretaries. One is Yusek for Education and the other one is Yusek under the Office of the President. Ano na nangyari doon? Pinatawag ba? Nagkaroon ba ng linaw? Nanggaling na sa kanila yun. And no less than the Executive Secretary and the Secretary of Budget, Secretary Pangandaman, and Executive Secretary Lucas Bersamin resigned right after that. Nag-resign nga eh. Diba? Pagkatapos ni Saldico, pagkatapos magsalita ni Senator Ping, nagkatanggalan sa posisyon sa Malacanang. Anyway, pangalawa namin pinag-usapan ni Mayor Basti Duterte. Sabi namin, Mayor, alam niyo, ang dami na hong kaso ng mga kasama. Lahat kinakasuhan, kaliwat kanan. Ako siguro ang kaso ko na 3-4 meron na. Yung pong dalawang negosyo kong kahit pa paano, meron po akong pinagtutuan ng negosyo, parehong isinara. Dinadamay pa pati negosyo mga kababayan. Parehong isinara nang walang batayan. Oh. Ako, kaya ko. Kaya namin labanan dahil walang batayan yung pagsara nila. Paano yung tao? 100 po ang natanggal dun sa isang kumpanya. Yung isang kumpanya matatanggal 700. Krisis nga ngayon eh. Yung isang kumpanya na maraming matatanggal na mga empleyado, investor lang ho ako doon. Nagkataon lang, hinihalal akong presidente as one of the minority investors. Ngayon, damay na din. Damay na So din. sabi ko, Mayor, kailangan tayong magkaisa, magtulungan kasi yung mga kasama natin, kinakasuhan. At alam niya, maski pala siya meron siyang negosyong sinara doon sa Davao. At narinig natin doon sa kanyang talumpati, yung mga negosyante ginigipit pag nakitang nakadikit sa kanya. And pangatlo, yung itigil nila yung pamumulitika nila. Ay, nako. Wala eh. Yan ang style talaga ng mga bangag. Itong ginagawa nila kay Inday Sara, tingnan nyo, nagsasalita ang Malacanang. Sabi nila, itigil nyo na yung politika. May krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Tapos impeachment tuloy. Sino pang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Tapos sasabihin pa nila mga kababayan, anong pinalaman ng Malacanang sa Congress? Huy, ungas! Lukuhin yung mga ulol nyo. Isang lang yan mga kababayan ng presidente na stop it. Titigil na yung Congress dahil lahat sila mga kababayan, gumagalaw yan sa kumpas ng presidente dahil nagpapasipsip lahat ng presidente dahil sa budget. Lalabas lang ang totoong kulay niyan kapag hindi na nila kailangan si bangag mga kababayan. Example, sa 2027 or 2028, mga January, wala na silang kailangan kay Ngagva. Iiwan na nila yan. Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress. Tao niya lahat ng mga yan. Ayaw nga mag-impeach ng mga congressman eh. Natatakot din sila eh.
Sa totoo lang, ayaw ng mga congressman, mga kababayan. Kung hindi lang dahil sa gusto ni Bangag. Talagang si Bangag ang may gusto niyan, mga kababayan. Di ba? Dalawa. Takot sila na alam nilang mananalo si Inday Sara at pag nag-impeach sila, delikado sila sa 2028. Ang pangalawang din takot nila, pag nanalo si Inday Sara, lalo't nakikigit yung mga nagnakaw, alam din nila, lagot sila sa 2028. Ngayon, yung ginagawa kay VP Inday Sara, naglabas na daw COA with finality disallowed. Oh, sige, Ay, disallowed. Diyos ko, Lord. If I know, mga kababayan, unang-una, kasabwat niyan, COA siguro. Nabangag. And then, pangalawa, napakarami ng ganyan, mga kababayan. Hindi pa yan final. Nasa COA pa yan eh. Ang natitirang pondo dyan, 73 million na kailangan niyang ayusin. Kailangan niyang i-justify pa o mag-appeal pa siya tungkol dito. Ito ho, ikikwento ko sa inyo. Buksan nyo, may mga cellphone kayo, nakikita ko. I-google ninyo ang COA, Commission on Audit. Number 1, Department of Agriculture. Suspended, disallowed. 8.5 billion. Bilyones pa yan, mga kababayan. May investigasyon ba? Wala. May narinig ba tayo? Alaw. Wala. Yung pong Department of Health, 10.5 billion. May narinig ba ho tayo? May investigasyon? May natanggal? Wala. Wala. Nakalagay po doon sa COA findings sa Department of Health, almost 150 million ang nag-expire na gamot or about to expire. Pinili, hindi dinidistribute, mag-expire. 150 million. Talo pa nga yung pondong iniimbestigahan na kay Bipinday. O, pangatlo, Department of Public Works and Highways. DPWH, Dison. 17 billion pesos. Bilyon! Hindi pa nga yan final, mga kababayan. Maging yung namatay na lang si Panot. Wala pang resolution, mga kababayan. Pagdating nyo po sa Department of Energy, may problema tayo ngayon sa langis. May problema tayo sa ating mga petrolyo, sa crudo. Charges, hindi ko alam kung anong detalye. Basta nakalagay sa COA charges, 186 billion pesos. Wala tayong naririnig. Pero si Inday, dahil kalaban, gigibain. Dahil si Inday, takot sila, gigibain. Yan ang politika. The highest rated official as of now is Vice President Inday Sara Duterte. Dahil, mga kababayan, tapos ang kanilang grounds for impeachment para ipa-impeach si VP Inday is betrayal of public trust. Betrayal of public trust pa yan. Bakit mataas ang trust rating ni VP Sara? Mataas kay Pangulong BBM, mataas sa Senate Bangag. President, mataas sa Chief Justice, mataas sa Speaker of the House. And yet, itong apat na to, wala siya iniimbestigahan. Magkano ang confidential funds Ni Marcos. ng Pangulo taon-taon? 4.5 billion. Sabi nila, 11 billion. Inubos. Ano ba? 11 days. 11 billion, 11 days. Sabi nga ni Madraga, 18 hours. Sabi nyo, 4.5 billion divided Madraga by pa mo. 365 days. 12 million a day. Ano ba tayan yun? Nagagalit kayo pero tingnan ninyo, ang dali-dali naman. Diyan sa COA report. At pang-apat ho, yung problema natin sa ngayon, may kinakaharap tayong krisis. Anong ginagawa nila? Nagbigay na tayo ng emergency power sa presidente. Wala. Ang sabi natin, Bumangag ba kababay kung ano-anong ginagagawang animal talaga ito si BBM, no? Kung ano-anong nonsense ang pinagagawa, mga kababayan. Nakita nyo yun, naghiwa-hiwa pa ng sabon, mga kababayan? Hiwa-hiwa sa pa. presidente, gawin mo na yung dapat mong gawin. Ang presyo ng kerosene at LPG, triple. Triple. Di ba? Nag-triple. O magkano lang ibinawas ngayon? 3 piso, 8 piso? Magkano po ba? Paunti-unti lang, mga kababayan. Parang kung makalipad, rocket shoe. Tapos, pagbaba sa presyo, parang feather, mga kababayan, na pag ganyan sway-sway pa. O magkano ang binawas lang dito sa excise tax na pinayagan? Pero the president is given the powers now para ibagsak lahat ng presyo. Huwag payagan ang pagtaas ng mga presyo. Sabi nga ng mga tao, bakit si BBM na lang ang ibagsak daw? Ay, sa Tito Sedition daw yan. Pero kung nung panahon ni Tatay Digong, grabe makasigaw ng ibagsak si Duterte. Sabi ng mga netizens, bakit hindi na lang si BBM ang ibagsak kaysa ang presyo ng langis? Gamit niya ba? Ayun o, simpleng solusyon. Magkano ang nalagay na pondo sa bawat distrito ng isang congressman? 1.5 billion pesos for each district. Sige o, huwag nating kunin lahat. Kalahati lang. 750 million. Baka may proyekto naman din kailangan. At kailangan din naman natin yung mga proyektong yan. Kahit na yung 30-40% dyan na uuwi sa korupsyon. Alam naman natin yun. Nakita na natin sa flood control. Yung 200 bilyon, malaki ang maitutulong
para maibsan ang problema ng mga drivers. Ano hong ibig kong sabihin? Ngayon, nagrarally ngayon. Ang mga driver tuloy-tuloy. Oo. Tapos yung mga kababayan, no, bigay na kunwari ng ayuda, pahirapan. And then, yun, may namatay mga kababayan na nakapila sa ayuda dahil na pinapahirapan. Diyos ko Lord, pumatay pa ng tao to mga ungas na to. Walang mga kababayan, walang system para mamigay ng ayuda. Buong araw ka magpipilahin. Pagtaas ng krudo, presyo madali, ang bilis. Pero pagka ang driver magtataas, wala. Ang batas, hindi sila pinapayagan, dadaan sila sa mahabang proseso. Binawi pa. Meron ng proposal si Erice, sabi niya, magkaroon ng direct subsidy. I-cap sa 70 pesos. Huwag na ho yun. Baka sabihin pa, tatamaan yung mga mayayaman. Yung mga mahirap na lang. If I'm not mistaken, we have about, hindi ako sigurado dito I think mga sa private, yung public pala transport. Hindi ako sigurado, but I will check the data. Ayoko na muna sabihin yung numero. Pero kung bibigyan nila ng direct subsidy ang mga taong yun, pwedeng i-cap sa 70 pesos. I-subsidize na 70 pesos, aabutin ang gobyerno na mga 10 bilyon kada buwan. Kung kukunin mo ang kalahati ng ibinigay mo sa mga congressman Yan. na 400 bilyon, 200 bilyon, at least meron kang 20 months, 20 buwan. Hindi lang kalahati, lahat kukunin talaga. Kunin lahat ng mga buhaya mga kababayan. Subsidize mo ang ating mga pasahero, ang ating mga driver, at ang presyo ng bilihin hindi tataas. Dahil direkta na merong koneksyon yung mga delivery trucks tungkol dito. Yun lang ang tricycle driver, jeepney driver, yung mga nagpapasada, UB Express, yung mga di-deliver na utility, yan yung bigyan nila ng pagtugon. Bigyan nila ng subsidyo. Malaki ang may tutulong. Ginagawa ba nila? Hindi. Hindi. Wala ho eh. Anong pangalawang sinabi ni Leon Libiste o yung kay Egay 70 cap? Yung kay Leon Libiste ibaba from 12% VAT to 10%. Anong epekto niyan? Kung may 50,000 pesos ang isang pamilya, mababawasan kahit na mga 500, 600 pesos up to 1,000 if I'm not mistaken. Ayaw nilang payagan. Pero yung trilyon na nakawan na nakita natin, walang problema, hindi yun imbestigan. Walang investigasyon. Itong maliit Dahil na sila problema eh. na direktang makakatulong sa tao, kahit na mangutang ang gobyerno, nangutang nga sila eh. Kinuha nga nila yung PhilHealth, PDIC, nangutang sila para sa flood control. Ito, direktang serbisyo sa tao para maibsan ang gutom, maibsan ang kahirapan, hindi nila magawa. Kaya ito po yung pinag-alaban ng Rage Coalition. Rage At Coalition. nandiyan po si Mayor Baste Duterte Para pangunahan ang Rage Coalition. na tumatayo para sa amin. Leader namin lahat, tagapangulo ng PDP at tagapangulo ng Rage Coalition. Lalaban po kami, mabuti na lang andyan yan si Nabastik. hindi kami mananahimik, tuloy-tuloy kami Tuloy ang sa laban. bawat kanto, sa bawat barangay, sa bawat komunidad, sa kalsada, para ilabas ang hinaing ng taong bayan. And fair warning to Senate and Congress. Warning. Kahit anong gawin nyo pagbababoy sa politika, kahit matanggal nyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Andyan pa rin si Baste. Lahat ng pwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin nyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. I love it. I love it. I love it. Yan. Hindi po dahil ang Baste Duterte ay isang tao, isang mayor ng Davao na kumakatawan lamang sa apelyido ng Duterte. Kung hindi kumakatawan sa isang prinsipyo Prinsipyo ng maayos talaga. na gobyerno. Kumakatawan sa isang prinsipyo na unahin ang taong bayan. Kumakatawan sa isang prinsipyo na itigil ang korupsyon at Itigil ang itigil korupsyon. ang pagkalat ng droga. Ayan. I love it. Isang karangalan po na nandito sa isang makasaysayang partido. Noong pa man nakita nating lumalaban ng PDP. no? Lumaban kay Marcos Jr., Senior. Ngayon lumalaban kay Marcos Jr. At kasama niyo po kami, ang Reform PH. Isang bagong partido, pero kasanib nyo sa laban ng taong bayan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Go, go, go! Napakainit ng umaga ngayon. Sinasabayan nyo yung 50 plus na temperature. No? Baka mag-collapse tayong lahat, pero dapat hindi tayo mag-collapse. Yung mga talagang tiwali ang siyang dapat magsipagtumba. And sa pagkakataong ngayon, gusto ko sanang bigyan ng linaw. Actually, ang linaw ng paliwanag niya, diretso eh. Ang galing ni
Kung Mike, no? Impromptu, grabe. Parang nakaka-starstruck yung galing niya talaga. Let's be direct. Why should this be taken seriously this time? Hindi ko na matanong pero tatanungin ko ulit. What makes Rage different? Kasi ang dami na nagka-comment go tulad ng sinabi ko kanina. Ano ba yung pagkakaiba ng Rage this time? Kung Mike. Actually, ma'am, isa lang naman talaga yung pagkakaiba. Lahat naman tayo kumikilos, di ba? Lahat tayo kanya-kanya kang galaw. Tayo, ma'am, nakikita-kita. Pero ngayon lang ang unang pagkakataon na tumindig na ang isang Duterte. Nagsabi nga siya, matagal ako na nahimik, tinignan ko, inobserbahan ko, pero ngayon lalabas ako. Napakalaking bagay sa atin yun. Ang isang rallying figure, ang isang sentro na lahat tayo magkakasama at kikilos. In fact, no less than Chairman Cusi, bago ako pumasok dito, nag-usap kami, sabi niya, ano ba nangyayari? Anong gagawin nating direksyon? Sabi ko, Chairman, sa ngayon, may pagkilos ang mga kababayan natin sa Luneta. Yung mga taga Batangas na doon sila, yan yung nangangampanya na ibagsak yung 12% sa 10%. Tapos ang maisog, tuloy-tuloy, na nandiyan naman sa Supreme Court na kumakampanya. So, ngayon, pag-uusapan nga na pag-isahin, ano pa yung gagawin natin pagkilos. Pangatlo, higit sa lahat, sabi ko kay Chairman, tingin ko, ibuo na natin yung grupo at ang ganda. Ma'am, ikaw ang mag-host dito. Doon sa Kongreso, na magkaroon tayo ng isang desk o ng isang i-impeachment hearing sila, sagutin na natin kaagad kung anong nangyayari. Yan. Tingnan nyo naman, no? Ang laki namang ganda ni Ma'am Penny doon sa chairman lang. Di ba? So, hindi. Kasi, katulad kahapon, ang tagal ng reaction time natin. Although, nagsalita na ako. Yung kwento ni Madriaga, sabi ko, grabe. Yun na nga, pero dapat doon na tayo magsalita. Tapos lahat ng mga magsasalita, pumunta doon sa mismong kongreso, pumunta tayo doon. I-organize namin po ngayon, patapos po dito. Oo, kasi, sabi ko nga ano to si Madriaga? Unsong anak? Lahat ng usapan kasama siya? Lahat kasama siya? Pabagsakan ng bansa, kasama siya. Tayuan ng military intelligence group, security group, kasama siya. Dalahan ng pera, milyon-milyon. Binigyan pa ng pambili ng motorsiklo. Tapos, sabi ko nagkukulat ako Ako sa kalamaan po ng lahat. Noong 11th Congress, magkasama kami ni Mayor Duterte sa minority. Kaibigan ko na, si Mayor Duterte ng Kongreso pa lang kami. Nung siya po yung naging presidente, nakita lang kami 3 beses. Sabi pa nga niya sa akin ng unang beses, sabi niya, Mike, kumusta ka na? Kung mabuti po, Mr. President. Sabi niya, pagka libre, dalawin mo ko. Akala mo, tindahan lang, di ba? Pagka libre ka, puntahan mo ko. Sabi ko po, Mr. President, nagkataon din naman COVID Na-meet ko ang presidente ng mga panahon yun, siguro 3 beses. Kasi nga, wala namang pagkakataon. Ito lahat ng kwentuhan, katabi siya. Lahat ng usapan, kasama siya. Oo Sabi ko nga kahapon, sabi ko nga doon sa interview ko, sabi ko, papakinggan ko siya para sa si Medaldea o si Bongo. Kung gano'n siya kakalose. Nagkamali sila doon. Gumawa na nga sila ng witness, sinobrahan naman nila kwento. Ano lumabas doon sa litrato, sa painting. Iba pala yung nagbigay. Diba? Taga Davao din pala yung nagbigay. Binigay kay Inday Sara. Ayun na lang, patay na kaagad Bakit pa idinugtong yung kwento niya na yun? Tapos sabi, yung 100 million daw, kinuha niya dahil itinulong kay Duterte. Tapos sa kanya, siya humawak ng pera. Sabi ko, ngayon ko lang nakita yung gano'n na pagka ikaw siguro magbibigay ng 100 million sa isang tao o isang kandidato, gusto ko makita. Boss dala ko ng Pero para papakuha mo sa kanya at siya yung magdi-dispose, ang bigat naman nun. Masingit ko lang, entitled of siya ng pangkalahatan. Nakakatawa talaga. At hindi ko kayo pipigilan sa pag-iisip ng negatibo about yung nangyari kahapon. Kasi, napapansin ninyo, may isa tayong senator na talagang pinagtutulungan ngayon, si Senator Bongo. Pangalanan ko na. Wala pa lang sinabi si Senator Bongo kay Madriaga. Mas close sila. Pero kaya yung mga binibintang kay Senator Bongo, wala rin katotohanan dahil ito mas close. Di ba? Mas close to. So siguro, buksan natin yung sinasabi nilang close na close sila sa ibang aspeto ng pagdinig. Bigyan ng
pagkakataon, yung iba ring mga witness na bigyan ng entitlement tulad ng binibigay nila kay Madriaga. Natawa talaga ako. Alam mo, Dapat pala siguro, Ma'am Penny, no? Bago inaresto si President Duterte, si Madriaga muna inaresto ng ICC. oo. Parang Parang hindi na sila nahihirapan. Yun na ang maglalatag ng lahat ng mga katanungan nila at saka magbibigay sa kanila ng pagpapatunay. Ayos Oo. Grabe. Yun nga, alam mo, ang sama ng loob ko doon sa Committee on Justice at sa mga kasama natin sa Kongreso, yung 18 sundalo na walang record na nagsilbi sa bayan, nagsasabi ng nakawan, ng delivery ng pera. Etong kriminal, may witness protection pa, yung mga sundalo hinahabol, sinosurveillance. Eto may protection pa, meron pang protective custody, tapos pinayagan pa nila magsalita doon ng ganun na lang. Na kakahuli lang ng kidnapping. Kakahuli lang. Pangalawang kidnapping to eh. Yung huli niya na to eh. Kong Mike, wala ngayon pinag-iba doon sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera pero sila pa rin ang nasusunod pagdating sa usaping batas. Sila pa rin yung kinikilala bagamat sila ay kasabwat at kasama sa isyong pinag-uusapan when it comes to ibalik natin ang usapang flood control. Tama. Ha? Sila rin yung hari ng maleta at may mga video clippings pa at kung saan-saan dineliver, bakit tayo magtataka? Di ba? Bakit yung nakakulong? Bakit yung talagang may mga crime na nagawa? Siya yung talagang parang pinalalabas na credible witness. Sila rin kung sino pa yung nakatanggap ng mga pera at ang galing sa kaban ng bayan, ang marangal at malinis na lumalabas. Yan ang talagang makikita ninyong dapat magising na ang Pilipino. Buti na lang meron tayong mga kababayan o kasamahan na hindi sarili ang iniisip Sa totoo lang. Kaya this time, nananawagan tayo sa ating mga kababayan, huwag na kayo magbulag-bulagan sa katotohanan. Kung hindi nyo kayang manindigan na tumarap sa tao at makibaka tulad ng ginagawa ng ating iilang mga nakikibaka, supportahan na lang natin. Kung di nyo kayang gawin, yung support kasi yung laban nila ay laban ninyong lahat. Nating lahat. CTTO at saka ano ba yung isa pang dapat sinasabi natin? CTTO at CTTO and meron pa akong sinasabi. Kasi we need to be very careful. Tuwing magsasalita, dapat may ganon. Di umano. Yun, ang galing mo talaga. Halika nga dito, palit tayo upuan. Kasi sabi, sorry. Alam mo, sa totoo lang, pagka pinabayaan pa natin na mag-isa lang yung mga nakikibaka at hindi tayo sasama sa kanilang laban, bahala kayo. Kasi this time, this is not a joke anymore. Ano ba kung ano mga sinasabi nila? Bihaan mo lang ngayon kung pumutak yung mga yan. Mananawa din yan. Anong sinabi ng isa nating kaibigan? Di ko muna papangalanan. Huwag niyong tigilan, ingayan ninyo dahil yun ang pagkilala nila sa mga Pilipino na uto-uto. Mapapagod din yan kapag hindi sila pinakinggan. So, no reaction at all. But this time, nakita naman nyo, 700 plus pala na koalisyon, nagsanib pwersa na para labanan ang katiwalian sa ating bayan. At marami pa yung susunod. Alam nyo kung bakit? Ay kasi nasa harapan ninyo na magnanakaw Nakikipagbeso-beso pa kayo. Di ba? Ngayon, alam na natin, pero nagbubulag-bulagan tayo. Oy, sana kung meron kayo natanggap at kahit na natanggap kayo, huwag niyo isama sa pagbenta ng kaluluwa ninyo yung bayan natin, Pilipinas. Moving forward, tatanungin natin, isa pang tanong, kasi ang tapang ng guest natin, huwag niyo sayangin yung tapang niya. Siya hindi tapang sa ngawa, pati gawa. Nakita ko yan sa patasan Saan ka nakakita? Nagsasalita siya sa harap mismo ng mga bahay ng mga, ayaw ka na magsalita. Gusto kong tanungin ko, is rage already political in nature? Meaning, are we looking at a future electoral machinery? Kasi yan ang parang nakikita nating pagkukulang o kakulangan natin this time. Is this still purely a reform advocacy platform for now? Sa ngayon, Ma'am Penny, of course, pinapagpatuloy natin yung panawagan nating lahat. Tingin ko hindi lang naman tayo, hindi lang yung coalition, pero yung taong bayan na talagang magkaroon ng accountability. Wala pa rin nga Hindi pa rin nila naayos yung
nangyaring nakawan, wala pa rin nakasuhan, wala. Yung perang naibalik, walang kwenta. Walang ibig sabihin. So, yes, we are a move now, coalition of parties, but come 2028, of course, magta-transition tayo into a political machinery. Long isang araw po, kukwento ko lang mabilis lang, kasama ko kahapon pala, si Senator Dante Marcoleta. Nag-uusap kami and hindi pala niya alam na gumawa na ako ng pag-aaral doon sa isang binanggit niyang bagay. Sabi niya, yung restitution kasi sabi niya, napakasama nun, naalala niyo yung debate dyan? Na sabi niya, bakit kailangan mag-restitute ka agad? Kailangan, ayusin mo na yung kaso, bigyan ng protective custody. Based on that, magde-determine mo na attorney kontakto ng state witness, di ba? Papayagan nila at may restitution, magsusoli ng pera. Hindi niya alam na may ginawa na pala akong pag-aaral tungkol dyan. Yung kay Henry Alcantara. Si Henry Alcantara kasi, almost 30 billion yung pumasok sa kanya sa flood control. Henry Alcantara. Distrito niya, sa kanyang district office. So, ilagay na lang natin sa 10% ang nakuha niya. Ghost nga yun eh. Diba? Ang laki ng mga bigayan doon. Pero 10% na lang natin ilagay yung kanyang nakuha. 3 billion kaagad kay Henry Alcantara. Ang isinuli niyang pera ay 181 million. So, ang ibig sabihin, dahil state witness na siya, attorney contacto is here, wala na siyang kaso. Okay na siya. Absuelto siya, tinanggap na yung kanyang restitution. Yun ang nangyari kay Henry Alcantara. Sabi niya, pwede bang isend mo sa akin yan para mapag-aralan ko? Ano yung pinag-aaralan nila kay Yusek Bernardo? Diba? Ang tansya nila dan, nasa 30 to 50 billion ang pera ni Yusek Bernardo. Dahil hindi lang naman siya pang distrito. Ito distrito lang ha, nationwide siya. Kahit na ilagay mo lang siya sa 2-3% ng kabuuang pondo ng lahat ng ating infrastructure, lalo na itong mga ghost project, taon-taon, ilan yun, magkano yun. So yan yung sinasabi namin, na dapat sana, hinold muna yung mga pondo ng mga to, no? Nagkaroon ng hold order, itinulak nila, pagkatapos nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng kahit paano determine. Ang dali naman eh. Hindi naman kailangan kaagad na magkalitis at determine kaagad. Ako, kita ko na kaagad eh. Ito yung nirelease na flood control sa district mo. Ang kabuong pondong nirelease. Parang, ang total sa distrito niya ata mga 45 billion for the past 3 years to 60 billion. Pero yung flood control lang is 30 billion. Kaya nagkamali si Alcusi eh. Diba? Nagpa-appoint na secretary. Kung district engineer pala siya, trillion yun. Ano? Sek, kung gusto ko lang pong isingit sa mga tao na nandirito tsaka sa mga nanonood ng live podcast, alam mo sa totoo lang, huwag niyong tawanan at maliitin yung mga statement na binababa sa atin ni Kong Mike. Alam niyo kung bakit? Para lang sa kaalaman ng lahat at mga masugid nating tagapanood, no, sa kanilang mga tahanan at sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, baka nakakalimutan po ninyo o nila na naglingkod to sa bayan ng ilang taon, kaya wag siya. Alam niya. So, huwag niyong isipin na ginagawa niya to for something. First of all, hindi naman siya tumatakbo, wala siya sa posisyon para pero lugmok na ang ating bayan eh. Kaya mapalad tayo na meron tayong isang mic defensor na kumukundi na sa mga buhaya. And now, we proceed because meron atang katanungan at ang susunod nating magtatanong ay ang ating napakaganda, napakatalino. Palakpakan natin ang atin pong chairperson ng Legal Committee ng PDP, Attorney Yvette Contacto. Ma'am. Thank you, Ka Penny. Magandang umaga ho sa ating mga vloggers, no? Susugat ko lang po yung sinabi ni Congressman Mike Defensor, yung agam-agam po, no, dyan sa issue ng restitution bago na-consider si Yusek Alcantara as state witness. Kong Mike, if you would remember, ang concern dyan ni Senator Marcoleta is that ano ang formula for the restitution? Ano ang basihan? Katulad niya, no, may pag-aaral na si Congressman Mike Defensor, kung ilang bilyon ang na-allocate. Sino ang nag-determine kung magkano ang dapat ibalik bago siya maging state witness? There was no clear formula na hinihingi ni Senator Marcoleta. Bagko sabi niya, hindi naman requirement na magkaroon muna ng restitution bago siya ma-consider as state witness kasi wala talaga yan sa batas. Ang nakalagay, dapat least guilty
ang requirement bago maging state witness. But having said that, Kapeni, maraming salamat dito sa oportunidad ngayon na makapagpatuloy na magtanong. Ako naman ay tutugon ng pansin sa ating dito sa ating isang guest panelist ngayon dahil naibigay na ni Congressman Mike Defensor yung kabuuan ng pakay kung bakit na-form ang RAGE. Pero may isang miyembro ng koalisyon na to, ang Southern Leyte for Sara Duterte or SOLID, spearheaded by Dr. Lito Trumata. At ito po ang aking katanungan, Doc Lito, no? Ano po ba ang current political system na nangingiral ngayon? Hindi lang dito sa Southern Leyte, pero sa Leyte po as a whole na nag-encourage sa inyo to be part of this RAGE coalition? Good morning sa lahat. Good morning sa idol ko kay Kong Mike, kay Ma'am Pini at saka kay Attorney Yvette. Now, kahit hindi ako politiko, when I received ng invitation to be one of the speaker dito, hindi po ako nagdalawang isip kasi gusto kong malaman din ng lahat kung ano ang nasa sa loob ng mga nasa probinsya. Lalo na sa lugar ko na Leyte, kung alam nyo kung ano yung Leyte in terms of the Romualdezes at saka yung Marcos. Now, maraming takot doon but at this point of time, gusto ko lang ipaalam sa inyo na marami na ring galit. So kung anong sinabi ni Kong Mike, lahat alam namin yon at alam namin na niloloko lang kaming lahat. So nung magtayo ako ng isang grupo, kasi ang kailangan kasi doon, ang nangunguna lang. Sabi ko kung walang mangunguna, walang mangyayari dito. Kahit nasa Leyte tayo, gagawa tayo ng isang grupo na lalaban sa mga kabulastugan na pinaggagawa sa atin ngayon. So, isang tawag ko lang, marami ang volunteers. So right now, ang Southern Leyte ay composed po ito ng 500 barangays. So lahat ng municipalities at saka city, mayroon na tayong mga coordinators at saka itong 500 barangays, mayroon na tayong at least 30 na may membro. So with this, meron na tayong strong 150 Southern Leyteños na in support sa kausa ng RAGE at saka in support sa kausa ni Kong Mike. Anytime kung anong sabihin nila, lalaban tayo at saka ipapaalam natin sa kanila kung ano talaga ang tama para sa bansa. Okay. Kita nyo naman, sabi nga ni Kapenya, kailangan lang may isang manindigan. Nakita natin gaano manindigan si Congressman Mike, pero doon sa isang lugar kung saan nananaig ang malalaking mga pangalan sa politika, may isang boses na malakas ang loob na lumaban, mag-organisa para maging mas matibay ang paglaban doon sa nangyayari ngayon sa kanilang bansa. Doc, ano po ba ang economic situation ngayon sa lugar po ng Southern Leyte at Leyte in general? Sa totoo lang, napakahirap po. Medyo swerte lang tayo kasi aside na may negosyo tayo, isa rin tayong doktor, pero isipin nyo lang ang isang ordinaryong Southern Leyteño. Lahat nagtaasan, kung nagtaas ng diesel dito sa Maynila, mas lalong mataas doon sa amin dahil sa transportation. Now, lahat nagtaasan, mga bilihin, pero yung sweldo at saka yung mga biyaya galing sa gobyerno, wala. So kung may mga ayuda dito, wala pang nakakarating sa amin at saka maraming naghihirap. Kaya sabi nga ng kailan pa ba tayo papatayin? Kasi parang inuunti-unti tayo, hindi na lang tayo diretsuhin, napatayin tayo sa hirap. Wala kami nakikita galing sa gobyerno except yung pamulitika at saka yung pambubudol sa atin. Okay. And at least dito sa Metro Manila, sa NCR, kahit papano may mga nagtutulungan. Pero doon, kaya nga importante itong boses na to sa kapihan para mapaabot sa inyo na may parte ho ng Pilipinas na humihingi, sumisigaw, ng kahirapan dahil sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bayan at sila mismo hirap din makakuha ng sinasabing ayuda. But